hate knowledge. Because I have called and you refuse. I have stretched out my hand and no one regarded. I also will laugh at your calamity. I will mock at when your fear cometh. Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. They would none of my counsel, they despise all my reproof. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Verse 33, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Lord, thank you for tonight. Salamat kaayo, Lord. Nga imo mingidala diri safe. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong proteksyon, imong gihatag diri kanamo. Salamat sa mga members nga naa nihatag sa ilang oras sa pagpaminaw sa imong pulong. Holy Spirit, I pray, tabangi ko, di na ako ni kaya, kung ako lang, tago ko sa likod sa imong cross, minumdumi ko sa unsay angay na akong ilitok, na may mga pagbadlong, kung na may angay nga ipahimangno sa mga matagusa, o pray sa nako, imong gwardyahan ang internet, ang kurente, para Lord, ang among pagsimba karon mahimong ang magmalinawon. Kung na may kaliw ka ng among kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo sa aming dugo, ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok dire. Kay kini nga dapit holy ground. So I pray bless ni mo Lord among uh, panimbaon karon. Kung naa pa may mga Kristohanon nga nagpadulong, I pray nga imo silang proteksyonan nga makaabot sila nga walay kakulian. Dalaygon kay ka. Salamat kay Lord sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod. Making right choices. Making right choices. Paghimo sa husto nga mga pagpili. Kaya nga naman, kini ang atong kinabuhi, dili gid pwede nga dili ta mamili. Mopili gid ta. So, kay mopili man ta, subot pasabot, mamili lang ta sa insakto. Tama? Kay mamili man ta. Mo nang ningon di sa verse 22, how long? Hangtod kanusa, unsa kadugay? Murag nangutana siya ba, unsa ba kadugay, how long? Kamo, ye simple ones, will you love simplicity? Kamong mga yano nga kamong mahigugma sa pagkayano, the term simple does not mean stupid. Ang term nga simple, dili bot pasabot stupid. Bugo or unsa. Rather, it means one who is informed or ignorant. Uninformed, ignorant. Wa ta kabalo ba? Wa kabalo. Pero grasya sa Ginoo nga nahimo tang Kristohanon, dili man siguro ta ingon nga simple kay nga naman kada Domingo nakapaminaw man ta sa pulong sa Dios. Mo nang ningon siya, how long kanus aman nga magpabilin kang simple, kanus aman nga magpabilin kang ignorante. Kabalo namang kadaan. Kinsa may wa kabalo gud. Gikan pa sa Sunday school, napahimangnuan na ka. Gikan pa sa imong Bible reading, napahimangnuan ka, oy. Manang, ningon siya, and how long, you simple ones, will you love simplicity? Hangtod ka no sa aman. Hangtod ka no sa aman ka, mugurnit niya sa imong pagka-ignorante or uninformed. Pero, sa pagkabalo, sa gingon pa nako, kabalo ta. Dili ta ignorante, dili ta uninformed. We are well informed, kabalo ta. Nga anak ta sa Dios. And the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Ug ang mga mayubiton maglipay diha sa ilang pangyubit, ug ang mga kabuang mudumot sa pagkahibalo. Scorners think they know everything. May kag scorner gani, gahuna-huna sila, nakabalo sila tanan. Nganong mo sunod man ko ana? Nganong mo ano man ko ana nga kabalo man ko? Kabantay ka ng bata. Di ba maitos ka no?
I know that, mommy. I know that. I know that. Di ka kabalo mo ilos imong lubot. Mga na din. Mura kag maano ba? Mura bitok. Sure, eh. Manang, ningon siya sa Proverbs 21:24, proud and haughty, scorner is his name. So, kung scorner day ka, garbuso ka, og haughty. Mo imongan, who dealeth in proud wrath. Manang, and laugh at the things that are really important. Ang scorner, they know everything and laugh at the things that are really important. Katong mga importante, ilan na nung katawan. O na say scorner. Grabe no? Kana ko ba? The other word, scoffer, is from the Hebrew lisem, meaning a person who mocks or speaks arrogantly. Kanang arrogante ba? And this is a person who sneers at wisdom, makes fun of it, laughs at it, instead of listening to it. Kini usa ka tawo nga nagyubit sa kaalam. Kabantay ka, nakay taong badlungon, imo bitong istoryahon kay imbis nga imuhang pagstorya sakto, ang imuhang tumong sakto, lain og receiving sila ha. Uy, unsa daytong anak? Murag lahi ba? Ikaw pay murag di human istorya, murag nabali na noon. Hala, ako ditong sala. Nag kini usa ka tawo nga nagyubit sa kaalam, nagbiay-biay niini o nagkatawa niini imbis nga maminaw niini. Nga imbis maminaw ka ba? Mo nang this same is attitude reflected on verses such as Isaiah chapter 28 verse 22. Wala na ako na nabutang dia pero nana. Isaiah 28 verse 32. Now therefore be ye not mockers. Ayaw pareha sa mga mockers. Lest your bands be made strong. For I have heard from the Lord God of hosts a consumption even determined upon the whole earth. Sa ayaw daw. Be not mockers. Not only that, Psalms 119 verse 51. The proud have made me greatly in derision, yet have I not declined from the law? Proverbs 14 verse 9. Fools make a mock at sin. Tanawa, ang buang-buang magsigig yubit sa sala. Okay ra na oy. Wala problema na oy. Kaya ra lagi na. Kini bitang usahay bitang moingon ka, kaya ra lagi nato ni lutsan. Kaya ra lagi na. Fools make mock at sin, but among the righteous there is favor. Mo nang, hey, magtarong ka kay nga naman naay pabor. Di ko kalimot ni Daddy Permi niya, koy, magtarong lang gyud ta koy kay wa man ta nagbinuang naa lagi panalangin sa Ginoo. Tinud. Fools make mock at sin. Ila lang, marami to, ang sa pagpakasala, maralag, yano lang sa ilaha ba? But among the righteous there is favor. Mo nang, fools hate knowledge. Who are the fools? Fools are people who are ignorant of the truth because they are dull and stubborn. Balikon ako ha. Fools are people who are ignorant of the truth because they are dull and stubborn. Kabalo sila sa tinuod pero dull and stubborn. Gahi sila mo nang buang-buang. Bisag, kabalo na ka nga, dili ana ba, pero imog yung gibuhat, buang-buang. Bitaw, bitaw ka naman, ano ka, mahingon kasi mong anak no, buang-buang man siguro ka. Makadungog ka sa silingan, bitaw, kaya bag mo eh. They are dull, stubborn, kahit ko. Their problem isn't a low IQ, dili low og IQ. Or poor education. Dili sad ka makaingon nga, wa sa giskwelahan. Nga naman, kasagaras badlungon, mga bright. Kaya nga naman, maayman mo rason. Their problem is
This one is lack of spiritual desire to seek and find God's wisdom. Mo ni problema nila. They don't have spiritual desire to seek and find God's wisdom. Wa sila, nadili sila mangita sa kaalam gikan sa Dios. Spirituhanon nga desire. Mo nang we can see a downward progression. You start gullible, then become full, and ended up as corner. Makita nato ang pag-uswag paubos, nagsugod ka nga dili ra matunto, day nahimo kang buang, og sa katapusan, usa ka nga mabiyay-biayon. Hinahinay ka. Gullible, dali ra matunto, dali ra mailat. Dayon nahimo kang full, buang, dayon katapusan usa ka nga mabiyay-biayon. Manang verse 23, turn you out my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Pagliso kamo diha sa akong pagsaway. The embrace of wisdom begins with a turn. Paglipaminaw, kung gusto kag kaalam sa Ginoo, kinahanglan kung kabalo ka nga dili sakto na imong gibuhat, kinahanglan na kay turn. Imong talikdan ba? Ay di man sakto ako ning biyaan. Paminaw mga young people ha, paminaw. Dili biya mi 24/7 magmonitor sa inyo ha. Wala ba may kabalo kung unsay dagan sa inyong kinabuhi. Di sad pwede nga permanente ta nga magsigig outing para ma-revive ka. Di sad pwede nga magsigig tag revival para maano ka. Manang ningon siya, turn you out my reproof. Ingon siya, pagliso ka mo diha sa akong pagsaway. Hey, paminaw, kung makadungog ka sa pulong sa Diyos, kung naa kay gibuhat, talik din na. Ayaw nagkana bitong imo na lang gyud bitaw, dira na lang gyud ka. One must be willing to change direction from the pursuit of foolishness and turn towards God and His wisdom. Kinahanglan imong biyaan ba? Di man ko diri, man ko panalanginan, di man ko maano dream. Pahama ko diri ko be. Change direction from the pursuit of foolishness sa kabuang and turn towards God. Padung ka sa Diyos and His wisdom diya sa kaalam sa Ginoo. This response to wisdom, rebuke invites wisdom to pour itself out. Mabito nang sunod nga phrase or tunod nga, behold, I will pour out my spirit unto you. Paminaw. Paminaw, kung naabitaw kay sala nga dili gitalikdan sa imuha or naabitaw kay gigunitan diha sa imong kinabuhi, dili ka minister ang Ginoo diha sa imuha. Dili ni siya Holy Spirit ha, kundi ang wisdom ning anaa unta diri sa Bible. Mo na nigbasa nimo sa pulong sa Dios, wagi mo sud si Moo. Nigwali sa ano kay nga naman naamanda ay guilt sa sulod sa imo kasing-kasing. Mo nang ningon siya, turn, hawa diha. Liso diha. Ayog. Dugay. Kaya nga naman, I will pour out my spirit unto you and I will make known my words unto you para imong masabtan. Kaya nga naman, the more nga naa kagahupot kag kabuang sa mga foolishness nga naa diha, dili nimo masabtan ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Mahimo siyang dull. O nibot pasabot ako, It seems that the description here of the spirit wisdom, dili ni siya, kundi ang spirito sa kaalam ba? Mabitang, mingon ta, tanawa raw na wad-an jud kaalam. Di ba? We usually say that. Naunsa man si Kuan, nawad-an magkaalam. Kaya nga naman, sa choices nga iyang nahimo, tungod sa sala iyang nahimo, mawad-an jud kaalam. Mabitang ningon siya, turn. Ayaw pabilin diha. Kung baga, adto sa, kana ko ba, pila kadaghan para ba natog ngayang people?
Napa ko'y anak. Napatay mga anak gasunod. May lag mo rapture dayon. Lord, balik na dayon niya. Kung dili pa, layo pa. Tanawa sa next verse, verse 24. Because I have called. Nanawag ko. Pila kahigayon nanawag ang Ginoo sa imo. Pila kahigayon nga makigistorya ang Ginoo sa imo ha. But you refuse. Tungod kay ako mitawag og kamo mibalibad. Ako mituyhod sa akong kamot og walay tawo nga mitagad. Kana bitong kabante kag stretch arm, but pasabot ba? Grabe nagyud nga grasya nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Gitawag ka niya, "Stoy, paminaw." Gigamit ang pulong sa Dios sa pagbadlong, gigamit kung kinsa may nagwali diri, gamiton sa Ginoo. Wa gihapon. Stretch arm, grabe gyud ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi ba? Nga ang imo nung gibuhat nun, verse 25, but ye have set at naught at all my counsel. Apan kamo mipaka walay bili sa tanan nakong tambag. Nakadungog ka sa pulong sa Dios, nakadungog sa sawali, pero gibaliwala nimo. Set at naught. Wa gyud nimo tigaig bili. Tanan akong tambag ug dili buot sa akong pagsaway, and would none of my reproof. Grabe. Dili lang siguro ang pastor ang saway sa imuha, naay ni duol sa imuha. Nakistorya sa imuha. Tanawa, verse 26. I also will laugh at your calamity. Ako usab mo katawa sa inyong katalagman. Ako mubugal-bugal sa inyo diha nga inyong kahadlok nagaabot. Pero before ni mahitabo, gihimo sa Ginoo tanan nga no, pero gibaliwala nimo. Verse 27, when your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you sa diha nga ang inyong kahadlok nagaabot, ingon sa paggunob og inyong kalaglagan naabot og ingon sa usa ka alimpulos, sa diha nga ang kalisod og paghigwaos nagaabot, nganha kaninyo. Grabe nga term. Gihapon. Verse 28, then shall they call upon me, but I will not answer. Paita. Manawag kag tabang, dili. Why mo tabang? They shall seek me early, but they shall not find me. Unya sila mutawag kanako, apan ako dili mo tubag. Sila sayo nga mangita kanako, apan sila dili makakaplag kanako. Why? Verse 29, for they hated knowledge. Kaya nga naman, nila. Tungod sila nagadumot sa kaybalo, og sila mipili, wala mipili sa pagkahadlok sa Ginoo. They did not choose the fear of the Lord. Nila pilia ang kahadlok sa Ginoo. Unsa man ang fear of the Lord? Fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Okay. Bible drill tra. Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is what? Is the beginning of knowledge. But fools despise what? Wisdom and instruction. Ang kahadlok daw, mooy sinugdanan sa kaalam. But fools despise wisdom and instruction. Job 28 verse 28.
And unto man he said, behold, the fear of the Lord, what? That is wisdom. Ang kahadlok sa Dios mao nay kaalam. And to depart from evil is what? Understanding. But pasabot, kung kabalo ka nga, dautan diha, kung mubiya ka, naa kay panabot. Kabalo ka nga, kumukuyog ka nila, kainom ka, kung kabalo ka, mukuyog ka nila, makasala ka, yuwa ka ni kuyod, naa kay panabot. Psalms 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kahadlok sa Ginoo mo'y sinugdan sa kaalam. A good understanding have all they that do His commandments. Praise endureth forever. Kaalam gyapon ang kahadlok sa Ginoo. Mo'y sinugdan sa kaalam. A good understanding, ang maayong pagpanabot of all that they do His commandments. Kasunod commandments, sa pulong sa Diyos, His praise endureth forever. Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is what? Understanding. Tanawa gani, balik-balik dia. Ang kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. Gibalik-balik yun na. Then, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Tanawa, ningat si Ecclesiastes, hey, paminaw. Mo ni ang conclusion nako of the whole matter. Fear God. Kadluki ang Diyos and keep what? His commandments. Hey, paminaw, sa akong gingon ganiya, dili tatanan na ay mubantay sa imuha. Dili tanan nga kuyog ka sa Kristohanon, nigabot nimo sa imong trabahoan, imong kuyog unbeliever, nga kauban nimo, pangutana dia na ba kay kahadlok sa Ginoo? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Even Solomon, the wisest king, the richest king, grabe nga kaalam nga nasa iya. Mubalik siya. Siya. Wa ko'y laing nakita. Conclusion sa tanan sa kinabuhi. Ang kinahanglan gyud kadlukan na to ang Ginoo. Sa nakadlok sa Ginoo, reverential, kana bitang dili ka mubuhat sa butang kay nga na kay ano sa Ginoo ba? Respeto ba? Reverential trust. And not only that, keep His commandments. Tipigan nimo ang iyang mga sugo. Commandments, pasabot na sa pulong sa Diyos, for this is the whole duty of men. Verse 30, they would none of my counsel, they despise all my reproof. Sila buot sa akong tambag, sila mibiyay-biyay sa tanan akong pagsaway. Therefore, they shall eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. Busa sila mukaon sa bunga silang kagalingon nga mga laraw. But pasabot, sa tanan nimong gibuhat ba, ikaw ragi mo ani ana. Sa tanan nimong gibuhat nga dili maayo, ikaw rin mo ani. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Kaya ang pagsimang sa yanon mo patay kanila og ang kauswagan sa mga buang mulaglag kanila. Verse 33, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. Paminaw, apan sa bisan kinsa nga nagapaminaw nga ri kanako, mupuyo nga luwas og magapamalinaon gikan sa kahadlok sa daotnan. Hey, paminaw, tan-aw ang atong kalibutan karon, perti na gyud. Nya mubiya pata sa Ginoo. Mubiya pata sa iyang pulong. Di pata magtarong. Manang, I fully believe in the complete sovereignty of God. Gatuo ko nga ang Ginoo sovereign. Kabalo siya sa tanan. He is sovereign God
and ask counsel of no man. Mo nang di siya mangutana sa tao, kay kabalo man siya, sovereign man siya. And God does as He pleases, when He pleases, and how He pleases. Mo nang the doctrine of God's sovereignty is not a risk in this message. Ang doktrina sa sovereignty sa Diyos dili risk ini nga mensahe. In fact, the sovereignty of God has everything to do with the personal choices sa atong ginabuhat that we make each day, because He has given us His sovereign will. Gibubuhatan man taniyag choice. Naatay pagpili. Pwede sa Ginoo, pwede taniya himuon para sa robot nga, oy kada Domingo ha, simba gid ka, mataka, pero dili naatay pagpili mo simba kag dili. Bisag karon nakay will, mo simba ba kag dili, Merkos or dili. Mo nang in His sovereign will, both the ability and obligation to make those choices. So tungod sa iyang sovereign will, gitagaan ta niya og kahigayunan nga mamili. Naatay free will. You and I make choices, important choices. Kinahanglan every day naghimo tag mga importante nga choices each and every day of our lives. Our choice begins as we awaken. Ang kita pag mata na to, maghimo dayta mapili na dayta unsa ang atong unang buhaton. Magampo ba ka o mubasa ka sa Bible? Maligo ba ka or di na ka maligo? Diha na magsugod sa pagmata ni mo daan. Manutbrush ba ka or dili? Mutrabaho ba ka or dili? But we usually wake up early. Dire sa tuwa, sayo mo kita mo mata, alas 4, alas 5. Sayo mo kita mo mata. Choices of apparel. Mamili ta. Unsi suoto na to. Mabitang si tagiya sa Facebook. Mark Zuckerberg. Kung tanawin mo siya, ang iyang t-shirt puro gray. Yang cartoonist, ano. Pero kung tanawin mo yung cabinet, lahi-lahi na, kada adlaw iyan ang ilisan. Para dili na siya makuhaan ang iyang time sa pagpamili sa iyang sinina, ang iyang t-shirt, puros gray. Kaya nga naman, kita usahay, ang makadugay sa tuwa, mamili pa tag sinina. Ang iyang tadili, no? Labi na, gikan ta sa Christmas, diyan pag ano, ang imo sinina, abi nimo gano, pagdao, labi na imong kung nasa taas, pag naog nimo, abi pa nimo sakto, pag ana, uy, huot naman, balik na ka sa taas. Mamili ka. Mamili ka sapatos, susuoton nimo. Choice, apparel. Choices of food. Mamili ka o si kaunon nimo. Oy, di ko pwede ani kay high blood nako. Di ko pwede ani kay ano nako. Di ko pwede. Mamili ka. Pero kamong mga batanon, hala, kaon sa inyong angay kaonon kay nganon, wa pay maintenance. Pero sultian te ka, nigabot nimo 40. Maningil na ang imong lawas. Mamili ka, food. Nya karon na ba, lami, daghan kayong pagkaon nga lami. Choices, choices, choices. Naagid, mamili ka. Mo nang, some choices do not have a lot of either temporal or eternal value, but some choices are of great importance and therefore must be made right. Pero kasagaran sa mga pagpili, importante. God did not simply give us choices to be made without giving explicit guidelines and help in making right choices. He wants us to react rightly to the truth that He has given us and make God-honoring choices. Number 1, God gives us the guideline of natural laws written within every man, woman, and child. Okay, Romans chapter 2, verse 12 to 15. Romans chapter 2, verse 12 to 15. Na ay natural laws diya. Okay, verse 12. For as many as have sinned without law shall also perish without law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. By the way, ang balaod, naa na diha para makabaluta nga nakasala ta para ano. For verse 13, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these have nothing not the law, are a law unto themselves, which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else accusing one another. Okay,
most of the time, we know what is right and what is wrong. Kabaluta unsay sakto, unsay dili. Mao bitong naay balaod. Ayaw tabok diha, pedestrian lane. Mutabok lang ka sa pedestrian lane. Ayaw tabok diha kay pedestrian. Mali di. Sorry. Mutabok yun eh. Ayaw, labay, pataka sa imong basura. Labay yun. Dayon, kay numdum ko sa Cebu kay dabi na sa kulon. Basta mo tabok kay ka nga, waka na dakpon ka, isulod ka sa bus. Sito mo. Seminaron ka. Sa Davao, grabe sila ka-stricto. Di ka pwede maglabay chewing gum na ay designated nga smoking area. Grabe. Nga naman, kabaluta kung say sakto, say dili. We know what is right and what is wrong before we even begin. Kabaluta. Kabalo ka nga, di ka pwede mo drive kung wa kay lisensya. Di sa ka pwede mag-helmet kung wa kay motor. Ang uban, ka-helmet, bisag way motor. Hey, kabaluta. Mabitang naay balaod. Kabaluta unsay dili, unsay insakto. Manang, most of the time, we know what is right and what is wrong before we even begin. Kabaluta unsay sakto, unsay dili. Tungod ana, number 2, God gives us the scriptures. Dili lang nga gitagaan tag scriptures, gitagaan tag pulong sa Dios. 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. According as his divine power hath given unto us all things that pertaineth unto life and godliness. What? Through the knowledge of him that hath called us into glory and virtue, whereby are given unto us exceeding and great promises, that this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through what? Lust. The Bible has the answer to all of life's choices. Hey, paminaw, naadiri sa pulong sa Diyos ang tanang pagpili sa kinabuhi. Naadiri. All. The Bible has the answer to all of the life's choices. Ang imong pagpili, naadiri ang tubag. Sa ato palang gibasa gani, makaanak ka, grabe, no? Mo din ibut pasabot. Kung tanaw ni mo na sa simple fools. Na sa Bible. Pagpili. Manayin siya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? For doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Naadiri tanan. Mabitan nang nigpaminaw nimo sa pulong sa Dios, maigo ka, sakitan ka, kaya nga naman, buhi man. Para sa espada, piercing, even into the divine. Okay, number 3. Not only that, we have the scriptures, not a guideline, natural laws written with every man, woman, and child, not a scriptures. Katulo, not a Holy Spirit. God gives us the Holy Spirit. Naay bala ang Espiritu Santo. John chapter 16 verse 13. Okay. Basahan ninyo. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all the truth. Siya mo'y mo guide sa tuwa sa kamatuoran, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that he shall speak, he will show you things to come. Ang balaang Espiritu Santo, His inner witness will never lead us wrong. It is our obligation to listen to Him. Ang atong trabaho, maminaw sa balaang Espiritu Santo. Holy Spirit. Kaso, ang pinaka-neglected sa Godhead, ang balaang Espiritu Santo. Di mo tayo minaw.
Pero nakoy nabasa nga libro ningon siya. Kung tanaw gini mo nga dugay-dugay na kawa ka pangayog sorry sa Holy Spirit, pangayog sorry din, mubalik siya hinahinay. Mo ano mo na siya mag-grieve ba? Maghatag na to guidance, maghatag na to say angay buhaton pangbalang Espiritu Santo. Not only that, God gives us godly counsel. Gahatag ang Diyos sa tuwa og godly counsel. Mo nang Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, what? There is safety. Mo nang, hey, paminaw, pangayo mog tambag sa mga tao nga naay wisdom. Ayaw mo duol sa tao nga unbeliever kay nga naman dili kanya tambagan og sa pareha sa ato ag tinambagan kay nga naman dili wa man sila kabasag Bible. Lahi man na ilahang nabalaan. Mo nang Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. Kung walay pagmaayo nga pagtambag ang tao, laglag yun. But in the multitude of counselors, there is safety. Kung daghang ang imong mananambag, labi na og spirituhanon nga mananambag, mas safe ka diha. People who do not want to do right to seek no counsel, people want to do right to seek counsel. Mo nang importante kayo mangayo kag panambagon. Mauwaw mangko, maano mangko ayaw. Mangayo kag tambag. There is no excuse for the child of God to make wrong choices. Wala gyud excuse ang anak sa Dios nga maghimo og wrong choices. It is simply a matter of what? Obedience or disobedience. Nara diha. It's either mo obey ka or mo disobey ka. And either wanting to do right or not wanting to do right. Himuon nimo insakto or dili nimo himuon og sakto. Nara diha. I could use many choices in this sermon, but I want to look at just a few very important ones. Okay. Making right or wrong choices about salvation, it is about heaven or hell. Deuteronomy chapter 30, verse 19. Wala lagi na. Save. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life. Pili ang kinabuhi, that both thou and thy seed may live. God will not force you to be saved. Wala ta gipugos sa Ginoo nga maluwas ta. Ato ng pagpili. God has done everything necessary for you to be saved. Yes, tanan iyang gibuhat, iyang gipadala, iyang bugtong anak, gipakataong anak mo si Jesus Christ para kita maluwas. Ang ato lang, atong ibutang atong pagsalig, pagtuod diha kaniya. Wa na tayo himuon, kaya nga naman, regalo man, gift. Mo nang, tanan, gibuhat niya. Siya mo si Jesus Christ mo nagpakamatay sa cross, siya mo nagpakatao siya para kita makaangkod ug manluluwas. Nganong tao nagpakatao man siya kay ngano man ang tao may luwason dili man hayop. Kita man kinahanglan man og blood. Blood nga walay kanabit ang walay sagol ba. So, gihimo tanan sa Ginoo. Pagkatao niya, wa siya namili og nindot nga no, pagkatao gay niya, dito siya sa manger. Hangtod na-train siya, hangtod tanan nga pagsulay, tanan nga tentasyon, nagian niya,
God has done everything necessary for you to be saved para maluwas ta. Na to. Mo nang God gives you the choice, eternal life or eternal death in hell. Kung dili pa yun ka sigurado sa imong kaluwasan, imuha na ng pagpili. Usahay ra ba, narabay doubt niya, luwas ba ko? Dili, no? Simple raman na. Kung dili ka, wala bitoy conviction kung maghimo kag sala, but pasabot na, dili pa ka-save. O dili license nga, kay tungod kay save ka, magpakasala ka ha? Di na to lisensya. Naluwas ka, dayon ang bunga na sa imong kaluwasan, mo nang maghimo tagmaayo kay luwas ta. Para ang aron ang uban makakita sa atong binuhatan. Dili kay ang atong maayong buhat mooy plus nga para maluwas sa dili. Ang maayong buhat resulta na sa atong kaluwasan. Dili na siya kauban ha. Basig magsagol ba? La pastor, wala pa lagi ko, dili lagi ko makonsensya pastor, murag wala ra lagi sa kuha. Time pasa, basig dili pa gyud ka tinud-anay nga nidawat sa Ginoo. Not only that, making wrong choices about salvation. Number 2, making right or wrong choices about sin. Sa imong sa sala. It is about peace and safety or consequences and regrets. Hey, paminaw, making right or wrong choices about sin. Hey, ang gusto gid sa yawa, makasala ta. Kay nga naman, kung makasala ka, mawa man diha ang imong kalinaw. Balikon ako ha, kung makasala ka, mawa ang imong kalinaw. Dayon, ang imong safety or consequences and regrets, naa din, ulahin na dayon na ang imong naay konsekwensya. Dayon, ang regrets. Mabita mo ingon si Pastor Chris, God will forgive but He will never acquit. Diha na dayon ka, magbasol na dayon ka. Muna ninyo siya sa Galatians chapter 6 verse 7. Hey, be not deceived. God is not mocked, for whatsoever a man is soweth, that shall he also reap. Kung unsa ang gipuga sa tao, mausad ang iyang anihon. Verse 8, for he that soweth to his flesh, shall of the flesh reap corruption. Kung magso ka sa imong unod, reap ka corruption, but he that soweth of the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Aminaw, ang yawa, maayo kay siya maghimo sa tao nga kanabitang himuon niya tanan para murag okay ra nimo ba? Enjoy lang sana niya. Okay ra. Pero kadugayan day, sige kag dula sa la. Matanggong ka ba? Marami tag kung tinuod ka nga luwas, di ka malipay day. Manang before ka maghimog sa hunaw-naa sa ang konsekwensya. Hunaw-naa sa ang imong kalinaw. Hunaw-naa sa ang imong regrets. Balikon ako, sige man ako nagisulti. Walay pagmahay nga maguna. Naagid sa ulahi. Walay pagmahay nga maguna. Naagid sa ulahi. Ulahi. Anak ka, anong nabuhat mo to na ako eh. Wala na. Man na. Manang, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Kung
So ka diya sa unod, corruption. Why? Kung unsa din na sa tong unod, lust of the flesh. Na diha. Kini ra ba ang atong unod no kay ganahan kay siya sa mga butang. Simple dili naman ta kinahanglan ano gud kay naman gamay ra kayo ng kalabit sa ano atong unod kay nga naman DNA na gud nato. Kumbaga built-in na nato ba? Naapat ta sa tong state nga makasala ta daan. Paretan, palahubog ka sa una, makakita kag bira ayog ing nagdili mo tulo imong laway, mo tulo gyapon na. Kung pareha kang rikmar kawatan og manok, makita kag manok ayo ing nagdili ka. Grabe pagsikat ni mataan na. Simple ra kay manok ra. Naa naman na DNA na nato, makasasala na ta. Gamay ra kay nagkuhit. Mabitaw na siya. Kinahanglan mo sohusag ka sa spiritual things. Kaya nga naman, kay ang kumuso ka sa spiritual things or the spirit, shall of the spirit reap life everlasting. Kaya nga naman, ang imong marip diri, dili raman diri, kundi dito sa eternal. Everlasting ba? Ang imong pagpangalagad sa Ginoo, ingna ko sa akong asawa, Daddy, mag-ano naman tayo, saan tayo ni? Magtanom daw ah. Para natin anihon. Number 3. Making right or wrong choices about marriage. Oh, kamong wa pa nangaminyo, paminaw mo. It is heaven. Ano, sani? Ano good? Ang next point. Making right or wrong choices about marriage. It will be heaven on earth or hell on earth. Duhara na. Heaven diri sa kalibutana or hell ani kalibutana. Okay? I cannot stress out this enough to our youth. Make sure you find the Lord's choice for our mate for life. Gani, bisan dili biya na mga instances bisa pagkristohanon ang imong mga asawa kung wala pod katubo diya sa wa na ning kamot ug tubo diya sa Ginoo lisod pod. Manang making Dre pabor ko. Making a right or wrong choices about marriage. It is heaven on earth or it is hell on earth. Kung gusto ka og langit daring kalibutana or impierno ni kalibutana, hala, pag sayo pog minyo, mag-away gani ng parehas Kristohanon, samot ng dili parehas Kristohanon. Letter A, do not make quick decisions. Ayaw din diha ba? Proverbs 18 verse 22, whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. Findeth a wife, findeth a good thing. Og naa kay pabor diya sa Dios. Ayaw dayong quick decide dayon. Mo nang sa tuwa diri i-pray sa nato. Og kamo bagyod. Ayaw ding diha dayon. Murag okay man magkasinabot mi. Hoy, layo pa kay na tanawang ni kaminyo na mo gawas na.
Katawa na lang ko. Ay, dali. Do not make quick decisions. Munang, pakita kag asawa, good thing na siya. Findeth a good thing. Material wife. Sa man ang material, pangasawa nun nga material, kanang kabalo mo luto, kabalo mo kaon, siyempre mo, kabalo mo laba, kabalo mo suot, kabalo mo hubo, suot and obtain the favor of the Lord. Naay pabor sa Ginoo. Not only do not make quick decisions, letter B, do not simply go for looks. Ayaw tanawa ang physical. Ay, sa bagay, dire man gud mo tan-aw mo gud ano. Gwapo ba siya? Gwapa ba siya? Kinsa ba na? Okay. Genesis 29 verse 17. Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and well-favored. Kung tanawon nimo diri si Leah, ano siya, medyo ang iyang mata cross ba? Pero cross ang iyang mata, pero ang iyang batasan, ang iyang karakter maayo. Si Rachel, gwapa siya and well-favored. Mo nang Leah was God's choice. Pero ang gipili ni ano, si Rachel magid aduhagay na kay iyang gipatrabahoan. Mo nang ayaw pamili sa looks or unsa. Lah, pakpak ang taga ano, Ridjuro mo. Dungog gyud gyud. Kusog king imen ba? Proverbs 31 verse 30. Favor is deceitful. Beauty is vain. But a woman, what? That feareth the Lord, she shall be praised. Pero ang tao nga naay kahadlok sa Ginoo, manang nigminyo ninyo, kung nagplano magay mo, nagpray magay mo, ayaw tanawa, physical, or una sing-kasing. Last, making right or wrong choices about service. It is happiness or unhappiness. Muna ningon siya sa Joshua chapter 24 verse 14 and 15. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites on whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kung mga lagad ka sa Ginoo, naa ang choice diha. Malipayon ba ka or dili ka malipayon? Pero pagpili na nimo, kung mga lagad ka nga tinud-anay, naay kalipay diha. Naay usahay dili tunod kalipay, naay usahay naay mga challenges, naay tugod sa Ginoo nga kabugaton, mga problema. Pero kung tinud-anay ka nang alagad sa Ginoo, naay kalipay diha. There is joy in serving Jesus. Naay kalipay. In spite sa mga naagian, in spite sa mga naay kalipay diha. Manang making a right or wrong choices about service, it is happiness or unhappiness. Nara na nimo kung malipay ka sa dili. Progresya sa Ginoo, kung nitugyan ka tinud-anay diha sa Dios, naagid kay kalipay. Mo bitaw siya, now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth.
kung nangalagad man kahala, tinudaan na. Ayaw na lag half-half. Ano ka sa choir? Sige. Diya. Pwede ka mga mutulog ka or pahuway ka ng anong orasa, kabalo ko, init kayo din, choir practice. Pero nangalagad man ta. Pwede ka nga, ni kasabado, di na lang ka mutudlog bata, nga na mutudlog kung bata, gaay kay mga bata, ni kabot dito, labi na ron ng mga bata kay, pero kung nakay kalipay, padong pa lang ka sa area, excited na ka. Padong pa lang ka sa imong Bible studyhan, excited na ka. Lipay na ka. Nakay tinud-anay nga kalipay. Nakay joy. Serve Him in sincerity. Mo bitaw ningon siya, and put away the gods which your fathers on the other side of the flood. Mo nang mag-serve gi ka sa Dios kinahanglan tinud-anay ba? Dili bitaw joke or what? Kay kung naa pag kay you cannot serve two masters. Dapat usara gyud. It's either you will hate the one manang choice ni mana. Making a right or wrong choices about service, it's happiness or unhappiness. Na nimo. Wrong choices can have tremendous consequences. Timan ni gini, ang sayop nga choice naagi tremendous nga konsekwensya. Wa gay dili. God will not force our choices. God will always give you what you want, but will always cost you what you've got. Ihatag sa Ginoo unsay gusto nimo. Pinugsanay bag sa di, but it will always cost you to what you've got. Manang pili making a right decisions in life. Naa sa tuwa gitagaan tag will sa Ginoo mumili tag insakto. May kagano naatay word of God. Ikagano naatay Holy Spirit. Ikagano naatay godly counsel. Unsa pa may pangitaon? Naara gid sa imo. Ikaw gid ang mamili. Dili ang Ginoo mamili para sa imo. Kay kung ang Ginoo para mamili para sa tuwa, pwede gud. Pero naa ang choice sa imo. Manindog ta magpray ta. Lord, salamat kayo. Pasaylo ami Lord usahay ang among choices dili haom, dili sakto. Salamat Lord nga imo ming gipahinumduman karon. I pray nga labi na sa among mga yung people ilag yun pilion ang insakto Lord. They will just do what is right. They will choose what is right. Kay naa diha ang tinud-anay nga kalipay. Para sa mga kauban namo nga dili gyud mi perfect, ang amo lang tabangan namo sila. Kato nga reminders Lord para to sa mga tao nga nag-struggle, para sa mga tao, mga young people na mo Lord nga naay mga choices or naay mga giatubang nga mga pagpili nga base sila dili sila magaydan. Pero salamat Lord imong gipnumduman na ang Holy Spirit na imong pulong na ang godly counsel na tanan Lord. Wala nami kumbaga naara gid namo ang pagpili kung mupili min sa insakto or sa dili. Salamat Lord nga imo mi gitaga ang Biblia. Salamat Lord imo mi giluwas. Salamat kay Lord imo mi gisilyuhan sa balang Espiritu Santo. Pasaylo ami Holy Spirit usay makalimtan ka namo. Pasaylo ami nga dili ka namo mahipahimuot sa among kinabuhi. Pasaylo ami mo nang I pray nga ibalik Lord ang kalipay na Holy Spirit, I pray kung naamang gani mga pagkukulang na mo Lord, pasaylo ami hinahinaya o lihok ang among kinabuhi. Labi na sa imong mga kitawhan Lord. Tabangi sila, ay silang pasagdi silang pagpauli karon. Protection ni sila padayon, silang mga trabaho, labi na ugma Lord. Lahi na sad nga tubangon namo challenges, mga problema, unsa ba? I pray lang Lord nga ikaw maghatag namo og right choices, o right wisdom, Lord. Salamat ka na imong pulong. I pray, bless ni mo, Lord, padayon imong katawhan. Salamat kayo, dalay good kay ka. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.
Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pag-ilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga tiliwala sa nga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kugmaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako makakabot ang trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pagskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. Salamat kayo. Make a right choice.